Samot-saring kaganapan ang nagaganap sa mundo, na kung minsan ay tila ba hindi na pagkaraniwang ito. Pipilitin kang ibagsak hanggang di ka na makatayo, ngunit taglay mo ang puso maninga sa dugo. Natutunan mong ang ituring na halakhak kang lumbay. Tinubog nga ang iyong sarili ng ising sa buhay. At habang kalasag ng aral ay nasa'yo, ang iyo mo ay magiging himig sa Diyos. Magagalak sa lahat ng batahin sa buhay, at ituturing na langit ang luhang malumbay. Pagkat ang kabisiko'y ikaw, O Kristong patnubay, at maghihintay hanggang langit ang magkulay. Hirap, lungkot at tiisin, luha, pagluluksan, panindim, galit, sakit at batahin, sa langit mapapawirin. Magagalak sa lahat ng batahin sa buhay, at ituturing na langit ang luhang malumbay. Masasabik na makita ka sa langit ng buhay, at habang di pa sa lupa'y hindi malulumbay. Pagkat ang kabisiko'y ikaw, O Kristong patnubay, at maghihintay hanggang langit maghintay. Di tatangis maghintay hanggang langit mo'y magkulay. Sa pagitan ng pagtataka at pagmamahal,
Sa lagi ng pagtatanong sa may kapal, sino ako ngayong hinanais na sa langit makapiling? Gayong kalagayan ko'y nabunan ng mga bulaklak. Sana'y di bulag ang aking mga awit. Sana ang tinig ko'y dumarating sa langit. Sana ang pag-ibig mong unang sa akin ay inihatid. Sana ang luha ko'y maging samyong kaibig-ibig. Salamat sa pag-ibig, O Diyos, na siyang tunay na nagmamahal. Paano mo ako nakita? Paano mo ako niyakap? Kung pag-ibig sana ng lahat ay gagaya ng sa'yo, Ama, di sana ang mundo ay mas makulay pa. May pagpili ba ang ating pag-ibig? Di ba lagi lang nasa atin nakahilig? Sino nga bang mas may kailangan ng iyong kamay? Yun bang masigla o yung nakahandusay? Huwag maging bulag ang ating puso. Alalahanin lagi ang bili ng Panginoon. Mag-ibigan sa isa't isa mula noon at hanggang ngayon. Magbigay ng walang kapalit, hanapin ang nawawaglit, magpatawad ng nakangiti, gaya ng pagpapatawad ng langit. Dakila kang umibig, O Diyos, na siyang tunay na nagmamahal. Paano mo ako nakita? Paano mo ako niyakap? Kung pag-ibig sana ng lahat ay kagaya ng sa'yo, Ama, di sana ang mundo, di sana ang mundo ay mas makulay
Ngunit ang pinakadakila sa lahat ay ang pag-ibig. Ang pag-ibig ay laging mapagpahinuho, taglay ang magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo, at hindi makasarili. Ang pag-ibig ay hinding-hindi nagkukulang, tiwala'y laging inaasahan. Lahat ay tinitiis, galit inaalis. Kung ikaw ay may pag-ibig, halina't sumabay ka sa awit. Natapwat ngayon'y nananatili ito, ang tatlong sangkap ng butihing pagkatao. Ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa lahat ay ang pag-ibig. Pag-ibig. Tunay na pag-ibig sa tingin ng bayan, sa mga inunoy minanang lubusan, sa pagpapahalagay inyalay ang buhay. Nagtiis ng hirap, ng sakit at lumbay, kaming salinlahi sa'yo'y nagmamahal, na di ka iniwan o pinagtaksilaman. Sa mga aral mo ay naging mayaman, sa gawang mabuti na pagkabanalan. Sa loob ng higit 60 taon, sa lakad ng buhay
sa'yo'y nagmamahal, na di ka iniwan o pinagtaksilan sa mga aral mo ay naging mayaman sa gawang mabuti na pangkabanalan. Dahil sa saganang kagandahang loob, banal na patawad na kanyang kaloob, magpapasalamat ating naming handog, mataas na pagburi at nagkakalugod. Sa'yo'y nagmamahal, na di ka iniwan o pinagtaksilan sa mga aral mo ay naging mayaman sa gawang mabuti na pangkabanalan. Open na ba dito? Hello, hello, mic test. Hello. Asan ng konti? Hello, good morning. Mga kapatid, papuri sa ating Panginoong Diyos Ama at sa ating Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga sa ating lahat, mga kapatid. Mula sa lokal ng Sampaloc, San Rafael, Bulacan, patungo sa iba't ibang mga lokal na ngayon ay nakapanunghay sa ating lahat. Kasama din natin ang ating mga kapatid mula sa iba't ibang mga bansa na kanilang kinaroroonan. Tayo po ay muling magsasagawa ng ating araw ng pagsamba sa ating Panginoon, araw ng pakikipagkatipon sa lahat ng ating mga kapatid. Ang lahat po ay inaanyayahan na magsitayo para sa ating pambungad na panalangin. Sa atin pong mga dako, damhin natin ang presensya ng ating Panginoon. Manalangin tayo. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa patuloy pong paglipas ng mga araw na lagit-lagi mong inihahatid sa aming mga abang kalagayan, kami po ay mulit-muli mong pinupuspos ng iyong mga dakilang pagpapala na amin pong nakakamtan sa bawat araw na aming nagigisnan. Muli pong nagdaan ang isang buong linggong panahon sa aming mga buhay at aming muling nadama ang iyong dakilang presensya at kapangyarihan. Ngayon ay araw ng aming muling pagharap sa iyo, Panginoon, at sa umagang ito, kami ay marangal na nagpaparating ng aming mga tao sa pusong pasasalamat
Alang-alang po, Amang Banal, sa lahat ng mga biyaya na aming tinatanggap mula sa iyo, na patuloy na kinakasangkapan ng aming mga pagdadala ng buhay upang aming pong matugunan ang lahat ng aming mga pangangailangan sa araw-araw. Lalong-lalo na lubos naming ipinagpapasalamat sa iyo, Panginoon, ay ang pananatili ng aming mga hiram na buhay na hanggang sa mga sandaling ito ay tinatangkilik pa rin ng iyong mga anak. Salamat din, Panginoon, sa lahat ng iyong pagtulong, mga pagpaparating ng lahat ng mga butil ng iyong mga pagpapala upang magsilbing pantugon sa lahat ng aming mga pangangailangan sa pangangasiwa sa aming buhay. Maging ito man ay sa dako ng pang-araw-araw naming pangangalaga sa aming material na katawan. At lalong higit ay sa mga dakong bahagi ng aming buhay na may patungkol o may kaugnayan sa patuloy naming pag-iingat ng aming mga mahal na pananampalataya. Lubhang dakila ka, Ama, Diyos na buhay na may likha sa amin, na hanggang sa mga kasalukuyan ay siyang nagiging dahilan kung bakit patuloy na nagiging maayos at mapayapa na nagkakaisa ang iyong mga anak sa iyong dakilang bayan. Ngayon po ay aming ipinararating sa iyong dakilang kaitaasan ang aming mga pagpapasalamat, ang pagluwalhati ng aming mga kaluluwa sa iyong banal na kapangyarihan. Sa pamamagitan ng aming sama-samang tinig ng mga pag-awit, ay damhin mo, Panginoon, ang aming mga pagluwalhati, ang mga kasabikan na ngayon iyo pong natatanaw sa aming mga mukha. At mula sa mga damdamin ng iyong mga anak, kami po'y nananabik na aming marinig ang muli mong mga salita at pagbabalita sa araw na ito ng aming pagtitipon at pag-aaral ng iyong mga palatuntunan. Ipamatnubay mo sa amin, Panginoon, ang ligtas na panahon, ang mga ligtas na dako. Alalayan mo ang bawat isa sa aming mga kapatiran na nasa kanilang mga lugar ng mga pananambahan. Gayon din, iyo pong patnubayan ang lahat ng mga kapatiran na sa araw na ito'y magsisigawa din ng kanilang mga panahon ng pagtitipon ayon sa kanilang mga oras na nakatakda upang ang iyong buong bayan sa araw na ito ay patuloy na makaganap ng tungkuling pananambahan sa dakila mo pong pangalan. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tapat kaming humaharap sa iyo sa pagkakataong ito. Iyo pong nakikilala kung sino-sino kami ayon sa aming mga pagkatao na iniingatan sa aming buhay. Nagtatapat kami sa iyo, Panginoon, na sa mga buong panahong nagaganap o dumadaan sa amin, hindi kami lubos na nagiging tunay na napakamatwid sa iyong banal na harapan. Maging sa aming mga sarili, maging sa aming mga kapwa na nakakahalubilo sa araw-araw. Maaaring nakalilikha kami ng mga kabiglaanan, mga pagkakamali, mga pagkakasala na sa tuwin na ay nagiging kapintasan sa aming mga pagkataong loob at sa aming mga iniingatang kaluluwa. Kami po sana, Panginoon, ay iyong tulungan na mapatawad mo kami sa lahat ng aming mga pagkakasala, mga pagkakamali o mga kakulangan sa aming mga pagsisikap. Tulungan mo kami, Panginoong, kami ay iyong lingapin at linisin sa lahat ng aming mga pagkukulang. Ito'y aming matutunan upang kami naman maging sapat ding magkaroon ng karapatan na makapagpatawad din ng mga pagkakamali ng aming mga kapwa o mga kapatiran, na lahat ng iyong mga anak ay mga tutok sa iisang daan na landasin, ang kami ay makapagbago ng mga alituntunin sang-ayon sa mga batas na iyo pong inilalatag sa mga daan na aming nilalakaran. Panginoon naming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, hindi namin malilimutang banggitin at idalangin sa iyo ang mga antas ng
kalusugan o katayuan ng bawat isa sa amin. Mula sa mga maliliit na mga batang sanggol na nananatiling inaalagaan, tinatangkilik ng kanilang masisipag na mga magulang, sa mga kabataan na mahalagang bahagi ng iglesia na maselan na ngayon ay nakikipamuhay sa daigdig na ito. Tulungan mo sila, Panginoon. Tulungan mo ang mga magulang sa pag-aakay, pagtulong at paggabay sa kanilang mga pagdadala ng buhay. Tulungan mo rin po, Panginoon, ang mga magulang sa iglesia, ang mga kapatid na nasa dako na ng mga kaidaran sa buhay, gayon din ang lahat ng mga ministro o manggagawa na iyo pong katuwang sa pagpapalaganap ng iyong mga aral at mga katotohanan. Lalo ay iyo po sanang alalahanin at dalawin ang mga kapatid na maaaring sa mga panahong ito ay dumaranas ng mga mabibigat na mga karamdaman, mga pagkakasakit ng lupang katawan na tunay na hindi maiiwasan sa pamumuhay sa daigdig na aming kinaroroonan. Ikaw ang lubos na nakakaalam ng katatayuan ng bawat isa sa amin. Ikaw ang Diyos na may likha sa aming lahat. Kaya't sa iyo rin magmumula ang maaaring mga posibleng kagamutan o himala sa lahat ng mga kalungkutan at mga karamdaman na dinaranas ng bawat isa sa amin. Amin pong aasahan, Panginoon, sapagkat iyan ang naging bahagi ng aming mga pananampalataya na ikaw ang salaylayan ng aming dakilang pag-asa. Ikaw ang nagbibigay katugunan sa lahat ng mga suliraning bumabagabag sa buhay ng mga kapatiran. Kaya sa iyo namin inaasahan, Panginoon, ang ganap mong paggabay at pagtulong, ang pagkakaloob mo sa amin ng kapayapaan at pagkakaisa na lubhang inaasahan ng bawat isa sa amin. Pagpatnubayan mo kaming lahat sa araw na ito, Panginoon. At ang mga ito, at ang lahat din ng mga bahagi ng aming kaisipan na hindi na marahil kailangan pang isa-isahin ng bawat isa sa amin sapagkat kami naniniwala at lubos na nananampalataya na walang lihim na bahagi ng aming buhay na hindi mo nalalaman. Maging ang mga bagay na binabalangkas pa lamang ng aming mga isipan, ang mga bagay na ngayon pa lamang natatala sa aming mga damdamin ay hindi na nagiging lihim sa iyong ganap na katotohanan. Ang lahat ng aming mga saloobin ay ganap mo nang nababasa at nalalaman. Kaya't ang mga bagay na ito na aming hinihiling at pinagpapasalamat ay inaasahan po naming magaganap sapagkat ito'y aming ding hinihiling sa pangalan ng iyong anak na si Kristo Jesus. Amen. Good morning muli mga kapatid na nakapanood sa atin sa pagkakataong ito. Unang linggo po ng buwan ng July 2026 at binabati natin ang lahat ng mga kapatid mula dito sa lokal ng Sampaloc, San Rafael, Bulacan. Tagos po yan sa ibang mga lokal pa sa Bulacan. Ang ating kapatid sa lokal ng Santa Maria, Bulacan ay nanonood din po sa atin ngayon. Andyan din po ang mga kapatid sa lokal ng Tungkong Mangga, San Jose del Monte, Bulacan. Ang mga kapatid natin sa Parañaque City, hello po sa inyo. At ang halos linggo-linggo din po nakapanood sa atin. Madalang ko mabanggit. Pero lagi kong nakikita po sa online ang mga kapatid sa Taguig City. Yan, binabati ko po kayong lahat. Ang mga nasa Tarlac. At siyempre lahat ng kapatid natin na kahit mamaya-maya ay gaganap din sila ng kanilang personal na samba o face-to-face na pagsamba, nanonood pa rin po sa atin. Binabati po natin ang lahat ng ating mga kapatid. Sa araw na ito ay lakip na nagpapasalamat, handog na pasasalamat si kapatid na Mary Grace Santiago dahilan sa matagumpay na operasyon na ginanap sa kanya pong sarili, kaugnay po ng kanyang tinataglay na
karamdaman. At patuloy ding dumadalangin sa Diyos, sampu ng kanyang kasambahay, pamilya, na nawa ay patuloy na patnubayan ng Panginoon ang tuloy-tuloy na paggaling mula sa kanyang karamdaman. So tayo po ngayon ay dadako na sa ating pag-aaral. Kung inyong mapapansin sa mga naka-online dyan, malino po ang ating ngayon. Ano ba tawag doon? Visual presence. Kapag hindi na po laptop ang ating gamit ngayon, nag-provide na po tayo ng isang full package na computer system para po sa ating online. Dahil nakakahiya po yung minsan ay napuputol, minsan ay malabo. So ngayon po ay salamat din sa ating pagtutulong-tulong sapagkat unti-unti na pong na-upgrade ang ating mga kagamitan sa pagsamba. Sana ay wala nang maging problema ngayon. Kumusta po ang ating audio? Diyan po sa malalayang lugar. Ang linaw po ng cellphone, pati tigyawat ko, ikita. Medyo nahihirapan lamang po ako magsalita dahil bago po ang aking denture. Pangatlo na po ito, laging natatangay ng aking alagang tuta. So this time ay brand new na naman ang postiso ng inyong brother. Naninibago pa yung aking dila. Okay, magsisimula na po tayo. Ang paksa po natin ay binalangkas po ito ni Brad Brian. 2 paksa po yung kanyang naging contribution for this month of July. Ito po ay kanyang ginawa. Ang pamagat po, base sa mga verse, talata na makukuha rin po sa Biblia, mababasa natin sa Biblia. Kanya itong pinag-ugnay-ugnay para makabuo ng isang diwa. Ang pamagat po, ang pagbabago ng pag-iisip na dapat isabuhay ng mga kapatid kung nais matuklasan ang dakilang kalooban ng Diyos. Ayon sa Roma 12:2. So puntahan natin muna, ano ba nilalaman noong Roma 12 verse 2. May batas po diyan, meron diyang palatuntunan, may utos ang Diyos na hinahanap niya sa mga lingkod tungkol sa pagbabago ng pag-iisip. Basahin po natin Roma 12:2. Diyan po galing yung pamagat ng paksa. Huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Ang tungkulin po pala natin bilang tao, hindi pala kung ano yung naging normal na pag-iisip mo. Kasi meron tinatawag tayo na basic instinct. Yung isip mo mula nung pagkapanganak ka, yun yung tinatawag na isip na mula sa tiyan ng iyong nanay. Lahat tayo meron nun, yung basic instinct, kung ano yung taglay mong ugali. Pero hindi po pala marapat na kung ano yung ugali mo nung ikaw ay maliit, yun na rin yung itataguyod mo hanggang sa ikaw ay tumanda. Ang assignment po natin habang nabubuhay, unti-unti, daragdagan mo yung nilalaman ng iyong isip. Kung meron kang kapilyuhan, meron kang babaguhin, dadagdagan, payayamanin, parurunungin ang sarili. At ang sabi po, huwag basta-basta nakikiayon sa sanlibutan. Ano po ba ang sakit ng sanlibutan? Marami pong mga hindi kaaya-aya, hindi magandang mga ugali ang karamihan sa sanlibutan. Kaya ang sabi ay may tungkulin tayo na baguhin ang pag-iisip. Alam niyo po, yung capacity natin magbago ng isip, regalo po ng Diyos yan eh. May mga decision tayo minsan na bigla-bigla na lang mababago. Yun po ay maganda, positive positive na characteristic ng tao. Dahil kung ang tao hindi marunong magbago ng isip, pag nagkamali siya sa desisyon, hindi na niya babaguhin yon. Kaya tayo, nakatutulong din minsan na papalit-palit ang isip, desisyon. Meron nga lang minsan, pag masyadong madalas, pangit din naman. Na pabago-bago desisyon, Lunes sa iba desisyon, Martes ay nabago na naman, Miyerkules ay mababago na naman. So minsan pag ginasgas mo
yung pagbabago ng isip, parang hindi na rin naman tama. Pero tayo nagpapasalamat pa rin sa Diyos dahil binigyan niya tayo ng kapasidad na makapagbago ng pag-iisip. Batas po pala yon. Sapagkat marami nga pong tao, laging sinasabi, ganito na ako mula pa nung bata, huwag niyo na akong sisihin, ito na ako, hindi na ako titino. Hindi po pala tama yun. Dapat pala ay susundin mo yung batas ng Diyos na magbago ka ng pag-iisip. Sino yung magbabago? Yung mabuti na ang pag-iisip o yung mali ang iniisip? Siyempre po, pag mabuti na yung tulad natin, some of you have been baptized for so many long years. Meron tayo, ako nabautismohan pa ako 1983. So ibig sabihin, mula nung nabautismohan ka, binago mo na, wag mo nang baguhin yan. Maintenance na lang yan. Mananatili na lang. Kasi pag mayroong pilosopo, paano po ba? Kailangan po ba namin magbago ngayon na natagpuan na namin, natutuhan na namin ang batas ng Diyos? Babaguhin pa ba namin? Dahil ang nakalagay po dyan sa talata, baguhin ninyo ang inyong pag-iisip. Hindi po ibig sabihin ni taon-taon magbabago. Kung nabago na, natagpuan na natin ang tunay na samahan na pinangalanan ng Diyos mula sa Biblia na Iglesia ng Diyos na buhay, kung inyo nang natutuhan yan, natagpuan na, no need pang baguhin pa yan. Ang pinagbabago po ng isip ay ang mga taong hindi pa alam kung ano ang tama. Ang mga taong nananatiling hanggang sa ngayon ay ang Diyos ay kahoy, ang Diyos ay larawan, nananatiling inilalaban na bakit daw ba ang dugo ay hindi kinakain, ay napakasarap daw. Yung mga taong hanggang ngayon ay naglilimayon, naglalangoy sa mga maling pananampalataya, yun po yung pinatutungkulan ng talatang ito, na kayo'y magsipagbago ng inyong pag-iisip. Yan po nagmula yung ating paksa. Ngayon, sa ating pagpapatuloy, ang ating susunod na tanong, bakit pag-iisip ang dapat baguhin? Kung meron tayong may kinalaman sa pag-uugali, bakit pag-iisip ang dapat baguhin? Bakit hindi yung image? Magbago ka ng buhok, magbago ka ng pananamit, magbago ka ng paboritong ulam. Bakit all of a sudden, bakit isip ang dapat babaguhin in relation with behavior and characteristic? Bakit sa isip? Pakinggan po natin ang talata 23:7 ng Kawikaan. Sapagkat kung ano ang iniisip niya sa loob niya ay gayon siya. Ang karakteristik po pala ng tao, ang ugali talaga nagmumula sa kung ano yung iniisip. Every day, every hour. Ang tao, pag tinignan mo yung kanyang profile, only by the looks, pag sa itsura mo lang siya tinignan, na hindi mo siya kilala, na hindi mo pa nakikita yung ugali, may perception ka na, uy, mukhang mabait ito, pag maganda, mukhang maayos, mukhang mabait. Pero pag nagsalita na, pag nagmura na, pag nalaman mo na yung background, biglang pumapangit yung itsura niya sa'yo, kahit maganda siya, kahit gwapo siya. Pag nalaman mo yung ugali na masama pala, binabastos pala yung magulang, wala palang kapatid na kasundo, lahat ay idinemanda, parang nababago yung pagkakilala mo sa kanya. Kaya totoo, ang tao, ang nagiging personalidad mo ay base sa kung ano yung laman ng isip mo. Kung ano yung ginagawa mo ay nagmumula lamang sa kung ano yung iniisip. Kaya ang sabi ng Diyos, kung gusto niyo maging matino ang buhay niyo, baguhin niyo ang inyong pag-iisip. Sapagkat lahat ng lumalabas na aksyon, na gawa, ay mula sa iyong pag-iisip. Ay lalo na sa pagdating sa pananampalataya, kahit doktor ka, kahit accountant ka, kahit mataas ang pinag-aralan mo, pag ang naging paraan mo ng paniniwala sa Diyos ay ang Diyos pala ay kahoy o bato, nagiging walang kwenta ang iyong pagkatao sapagkat matalino ka naman, nag-aral ka naman, bakit hindi mo matutuhan? Na sa Biblia, sinasabi sa Biblia, huwag kayong sasamba sa anumang larawan. Ang pagkakaakala ng ibang kababayan natin, yung larawan ay picture. Hindi naman po larawan ito, puon po ito, kahoy po ito, bato. Kaya akala nung araw, ang bawal lang yung larawan, yung picture. Pag sinabi pong larawan, any image, either ito po ay papel o bato o profile picture sa cellphone
Lahat po na yan na mga hindi humihinga, hindi gumagalaw, hindi nagsasalita, sabi nga sa Biblia, ang inyo ekang mga dinadasalan ay mga Diyos na hindi naman nakagsasalita, hindi nakapaglalakad. Very much detailed and specified sa Bible. Pero ang tao, ba't hindi naiunawaan? Direkta lang sinasabi sa Biblia na ganito't ganyan, bawal ang ganito, pero parang hindi iniintindi. Kaya ang sabi, pag hindi ninyong binago ang inyong pag-iisip, ay hindi talaga magiging maunlad o maayos ang kalagayan ng buhay. Ang ating next na talata tungkol sa bakit yung isip ang babaguhin. Efeso 4:22 hanggang 24. Inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan. We are talking about our previous lives, nung hindi pa tayo iglesia. Ang ilan sa atin ay naging anak na dito sa iglesia. Ang ilan sa atin galing ng ibang religion. Yung iba na pangasawa ng kapatid. Yung mga dati na, wala na kayong babaguhin. Yung mga anak na sa iglesia, wala na kayong babaguhin, dati na eh. Ang pinatutungkalan nito, yung dati, dati gano'n ang religion mo, unti-unti mong aralin, i-differentiate, timbang-timbangin mo. Hindi naman gano'n kabilis kasi mababago yung dati mong nakasanayan. Pero kailangan mong mag-adapt, baguhin, ayon sa kung ano yung hinahanap ng Diyos na iyong pinaniniwalaan. So, dapat yung previous, yung nakaraang buhay, medyo aaralin na natin na baguhin ang yung dating pagkatao, na dati ikaw ay sabungero, ikaw ay dati ay manunugal, sumama na sumama sa kahalayan ng mga pagdaraya. Sino po yung mandaraya? Yung mga tagapagturong mali ang itinuturo. Mababasa mo ngayon sa Facebook, di ba? Galit ang mga Roman Catholic sa INC. Dahil ang INC ay nagrarally daw. Kung tawagin ay kulto. Paano daw ba nalalaman kung ang relihiyon ay kulto? Pag ang nakapangalan, pag sumusunod daw sa leader, yung INC daw, I'm sorry sa mga nakikinig, may mga kaibigan tayong Roman Catholic nakikinig ngayon. Sabi nung, ang INC daw ay kulto sapagkat sinusunod daw si Manalo. Ngunit kung iyon titimbang-timbangin, mga kapatid, ang basihan pala sa relihiyon para matawag na kulto, kapag ang pangalan ay nakapangalan sa pinuno. Mga kapatid, yung Roman Catholic Church, hindi po nakapangalan sa Diyos. Nakapangalan po sa nagmamay-ari ng religion, which is Roman. So pag sinabi mong kulto yung INC, kulto rin yung Roman Catholic. Bakit? Nakapangalan, hindi sa Diyos eh. Ang definition po ng word na Catholic ay international. If you are going to search it on internet, what is the meaning of Catholic? Ang meaning po niyan ay international. So yung Roman Catholic Church, ang ibig sabihin po niyan ay Roman International Church, pandaigdigang iglesia ng mga Romano. So originally, ang church na ito ay para lang sa Romano. Pilipino ka, nagpabinyag ka, so hindi ka pag-aari ng Diyos, pag-aari ka ng mga Romano. So kulto kayo. Kaya minsan mahirap yung basta-basta ka na lang nagsasalita, sa iyo pala sumasampal. Yung sa atin, hindi pwede maging kulto dahil ang may-ari ng church natin, ang iglesia, ang Diyos na buhay. Hulong. Kaya hindi ubra yung basta marami ka lang kayo na tama. Minsan, pag marami, kayo pa yung mali. Kaya dapat ay basta aral-aral lang, mag-alam muna intindihin muna mga bagay-bagay. Ganyan ang mababasa nyo sa Facebook ngayon Nagbabatuhan sila, kulto, kulto. Pare-parehas namang kulto. Hanggat ang relihiyon mo, ang pangalan ay hindi nakapangalan sa Diyos, ikaw ay kulto. Yan ang tandaan po natin. Hindi pag konti daw ay kulto, tayo daw ay kulto. No. Hanapin mo sa Biblia kung ano pangalan ng iglesia na ipinasulat ng Diyos. Yan po ang totoo. Going back, puntahan muna natin ang 23. Kayo magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. Yung mga kababayan natin, pag kinakausap, hindi na kami mababago. Mga lola namin, dito na namatay.
Di ba, Ega? 400 years na ganito na ang religion ng Pilipino. Mahirap magtiwala sa inyo, bago lang kayo. Ang pinagbibintangan nilang bago ay yung Iglesia ng Diyos na buhay. Samantalang bago pa matayo ang Roman Catholic, nakasulat na sa Biblia. Yung Iglesia ng Diyos na buhay sa unang Timoteo 3:15. Sino mas matanda? Diba? Hindi lang kasi nila nababasa yon dahil wala silang hilig magbasa. Pero ito ang pinakamatandang relihiyon, ang Iglesia ng Diyos na buhay. Mga kapatid, talaga lang kasama sa kaganapan na hindi dadami. Hindi po dadami sapagat ang katalagahan sa Biblia, ang sabi, ang buong daigdig, ang lupa ay nabigay sa kamay ng masama. Paano kang dadami nun? Mas marami masama. Diba? Ganun lang talaga katalagahan natin. Tayo ay nasama. Hindi si kapatid na Abilino ang nagtayo ng Iglesia ng Diyos na buhay, si Kristo. Tayo sa Pilipinas ay nadamay lang, nagising, namulat, nakilala natin na ang Iglesia pala na ipinasulat ng Diyos sa Biblia, ay iyon pala yung pangalan, Iglesia ng Diyos na buhay. So hindi, pag tinitingnan tayo, mga kulto yan. Kailan lang yan nagsimula? 1954. Hindi, yung ating pagkakaugnay, 1954. Pero yung Iglesia ng Diyos na buhay, pagkamatay ng, actually, nung buhay pa mga apostol, yun yung tinuturong pangalan ng Iglesia. Panahon ng buhay pa Kristo, hindi pa siya napapako, yun na ang pangalan ng Iglesia. Iglesia ng Diyos kay Kristo, Iglesia ng Diyos na buhay kay Kristo Jesus. Dalawa po ang Iglesia ng Diyos na buhay noon. Kasi inabutan ni Kristo, yung kanyang mga kalaban, Iglesia ng Diyos na buhay din kay Moises. Dalawa yung regime. Para pong BBM, nag-abot, nandiyan pa rin ang mga followers ng Duterte, parang ganun eh. Si Kristo at ang kanyang 12 apostol, nangangaral sila. Pero yung buong bayan, buhay pa rin yung mga iglesia ng Diyos na tinuturuan ni Moises. Kaya nagkakagalit sila. Yung mga eskriba at mga pariseo, and most of the high level personality during that time, ay yun po ay yung mga Hudyo na kalahian ni Moises. Yun ang naging kalaban ni Kristo sapagkat pagtindig ni Kristo, isa-isa niyang tinuturo na, mga kapatid, bagaman kayo iglesia ng Diyos din, ay kayo'y namamali na ng pananampalataya. Magaling kayong mag-ika po, magaling kayong gumawa ng ibang mga batas, pero nakakalimutan nyo ang lalong mas mahalagang bagay. Kaya siya lumabas noon araw ng Sabat eh. Panahon ni Moises, pag Sabat, walang lalabas ng bahay, walang magluluto, walang kakain, walang maghahanap buhay. Sabi ni Kristo, ang gagaling niyo sa pagsunod ng mga Sabat-Sabat. Hindi naman kayo nananampalataya. Kayo'y nag-aaway. Kaya sabi niya, ginawa niya, sinadya niyang lumabas ng araw ng Sabat. Sabado, lumabas siya. Sumisilip yung mga scribes, mga mga writer, tagasulat ng mga Biblia. Wala pa kasing Xerox nung araw. Kaya ang trabaho ng mga eskriba, mag-multiply ng pages ng Bible, kinokopya nila kay Moises. Sulat sila ng sulat. Yun ang mga scribe, mga scribbler, tagasulat. Nasilip nila mula sa bintana si Jesus, naglalakad. Itong nagpapakunwaring Diyos. Isumbong natin sa gobyerno. During that time, ang gobyerno po ay ang Hudyo na malawak na pinangasiwaan ni Moises. Pero patay na po si Moises noon. Patay na. Pero yung iglesia, majority of the population na kasama doon sa unang iglesia, yung kay Moises, yun po yung nadatnan ni Kristo na ibinabaling niya, itinutuwid niya, muli niyang tinuturuan. Yun po yung relihiyon na Judaism na hanggang ngayon po ay hindi nagbago, hindi po sumama sa Roman Catholic, na natili silang Judaismo. Yan po yung galing kay Moises. I-search niyo po at yan ang inyong mapapatunayan. Yan po ang totoo. So hinuli nila si Jesus, ikaw na tagapagturong mapagkunwari, na nagpapakilala kang anak ng Diyos. Ikaw ay parurusahan. Nilabag mo ang batas. Bakit ikaw lumalabas ng araw ng Sabat? Sabi ni Jesus, kung kayo ba ay mahulog ang inyong alagang kambing
sa balon ng araw ng Sabat, ay hindi nyo ba ililigtas? Halimbawa, sino ba may mga alaga ngayon ng mga mahiligang tao ngayon, mag-alaga ng mga pusa, aso, na halos parang katumbas na rin ng pagmamahal sa kapwa-tao. Given the chance na yung pinakamamahal mong pusa ay nahulog sa balon araw ng Sabat, hindi mo ba dadaibin yon? Kahit patago ay siguradong ililigtas mo yon sapagkat yun ay buhay. Kumbaga, napaka-plastic nyo sabi ng Kristo, kuwari pa kayo, sabat-sabat, pero pag yung anak ninyo nahulog sa balon, ililigtas nyo yan, lalabas kayo ng bahay, kikilos ka, kasi bawal lumabas ng bahay. Yung asawa mo nahulog sa balon, sasabihin mo ba, teka muna, bukas na kita liligtas, bawal lumabas What is the logic? Sinasabi ni Kristo na hindi na uso ngayon yung Sabat. Ang mahalaga ngayon, magsigawa kayo ng mabuti araw-araw. Wala nang ipapahinga. At yung unang araw ng isang linggo, hindi po pamamahinga yan. Iyan po'y lalabas ng bahay, gagayak. Isasama ang buong sambahayan, a-attend ng pagtitipon. Iba po ang Sabat sa araw ng pananambahan. Marami pa tayong kapwa ngayon, ang pagsamba pa rin araw ng Sabado. Yung mga Sabadista. Kung hindi ako nagkakamali, iyan yung Church of Jesus Christ of the Latter-day Saint. Marami po iyan. Mga Sabadista po iyan. So going back, may mga madadayang pag-iisip. Sa 24, meron ba yan? Malapit na kakapraso lang po ito. At kayo magbihis ng bagong pagkatao. Requirement talaga. Nung araw ay nauso yung kanta ni Marisol Soriano. Actually, hindi naman siya talaga ang kumanta nun. Cover niya yun. I am what I am. Ang pamagat, I am what I am. Ibig sabihin, tiyagain mo na ako. Ako to Since birth, ako na to. Palamura, ganito, ganyan, ganito. Hindi na ako, wala na akong balak baguhin. May mga tao pong ganon. Pero mali pala. Kailangan pala, may babaguhin ka. Pagka napapansin mo, galit sa'yo tao dahil sa ganong ugali, baguhin mo. Huwag kang makipag-away sa kanila dahil pinipintasan ka. Sapagkat, baka naman yung pinipintas sa'yo ay tama naman. Sometimes, sabi nga, you need to accept the truth. Hindi lang sometimes, almost every day, tanggapin mo na baka may mali ka. Yan, batas yan. Magbihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. So that is our assignment. Kailangan tayo magbago na magbago hanggat may natututuhan tayong tama na sinasabi ng Biblia. At ang pinakamahalagang konstitusyon natin sa ating buhay, bukod sa konstitusyon ng Pilipinas, konstitusyon ng Diyos, ito pong Biblia ang ating susundin. Pagaman ngayon, nagkukontrahan na ngayon, sa Biblia, pwede pang mamalo ng bata para tumino sa puwet. Sa konstitusyon, bawal na po. Bawal nang mamalo mismo ang magulang. So, unti-unti nang lalo pa ngayon, ang mga senador ngayon ay mahilig wag na sundin yung batas. Para lang makapanakit. Para matikis o pasaktan mo yung loob, yung ego ng kapwa ay gagamitan ng batas na selective justice. Sasabihin, hindi, we do not have this kind of selective justice in our Constitution. Kumari pa, puro kalaban naman yung kinakasuhan, yung kasamahan ay hindi, di ba? Naluluko na ang takbo ng ating konstitusyon. Ngayon, kung tayo pagod na, saka nakikita mo lahat ng kalokohan, harap-harapan na pambabaluktot ng mga kautusan. Kung gusto mong ma-relax, sa Biblia ka na lang magtiwala. Lahat ng sinasabi sa Biblia, puro kampi sa tao. Walang masasaktan. Ang masasaktan lang, yung taong masama. Pero what I mean with walang masasaktan, kung ang nais may kapayapaan at panunumbalik sa Diyos, sundin mo lang yung Biblia. Lahat ng iiwanan mo daw dyan, puro masamang gawa. Ngayon, sa pagpapatuloy natin, kapraso na lang. Roma 1:28 hanggang 32. Marami sunod-sunod to. Palibhasa'y hindi nila minagaling na kilalanin ng Diyos. Ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin yung mga bagay na hindi nararapat. Pag-aralan muna natin itong sa 28.
Ang Diyos pa lang nagbabantay. Pag nakikita ng Diyos na yung mga tao na rin, nung una pa man hindi na ako nakikilala, hayaan ko na nga sila. Ipagtutulakan pang lalo, sa halip na tulungan ng Diyos na bulungan, yung mga taong nagkakamali, 300 years nang sumasamba sa Diyos-Diyosan, bakit hindi tinutulungan ng Diyos na magising isang umaga at bigla na lang maging bahagi ng pananampalataya? Teka, maling sumamba sa Diyos-Diyosan. Di ba ganun ang iisipin natin? Dapat tulungan sila ng Panginoon na magising. Pero hindi pala. Pag nakita ng Panginoon, maligaya ka, gusto mo ginagawa mo yung mali, ipagtutulakan ka ng Diyos para lalo kang sumama. Sabi, minagaling, palibasa hindi naman kinikilala ang Diyos. Ang ginawa ng Diyos, ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip. Di ba pinagtulakan pa ng Diyos? Di ba yung mga magulang natin nung araw? Nak, huwag kayong lalabas, umuulan, lalagnatin kayo. That is the rule. Tayo, pasaway. Lumabas pa rin. Ano ang galit ng lola? Sige, hulong, basain nyo. Magpakamatay na kayo dyan. Ang kapapaligot ng kayo, lagnatin na habang buhay. Bukod, lulura kayo ng dugo, mamamatay na kayo. Ganun yung magulang, pag nagalit, pagtutulakan ka. Anak, gabi na, huwag kang makikipagbarkada. Tumakas. Ano sabi ng magulang? Mula ngayon, huwag ka na uuwi, huwag ka na papakita. Doon ka na tumira sa kabarkada mo. Ganon din ang Diyos. Pag nakita kang habang buhay na hindi mo man lang sinisikap na magbago at aralin kung ano ang tama, ipagkakanulo ka na ng Diyos sa masamang mahalay na pag-iisip. Habang buhay ka ng mahalay ang pag-iisip mo. Ano yung mahalay? Ang mahalay, hindi lang yung bastos. Ang mahala yung maling pag-iisip. Biruin mo, doktor ka, ang dinadasalan mo, kahoy, di ba mahala yon? Nasaan ang iyong unawa? Nasaan ang iyong pag-iisip? Mabuti pa yung tuta ang dasalan mo kaysa yung kahoy na tau-tauhan. Mabuti pang isang pusang buhay ang iyong dasalan kaysa sa isang larawan ng tau-tauhan na hindi nagsasalita. Hindi ba mahalay? Nag-aral ka pa naman, first honor ka pa naman ng elementary, valedictorian ka ng high school, tapos you just ended up, nauwi ka lang sa pagsamba sa bato. Yun ang mahalay na pag-iisip. Kaya tama yung sinasabi no? Pagpasaway ang isip mo, ibibigay ka ng Diyos sa isang mahalay na buhay upang gawin mo lalo yung mga bagay na hindi nararapat. Diba? Malinaw? 29. Nangapuspos sila ng buong kalikuan. Sino tinutukoy? Yung mas kaunti, yung tinatawag nilang kulto? O yung mas malawak na populasyon? Ang tinutukoy dito, sila, nangapuspos sila. Sila, ang dami. Buong paligid na nagkakamali, na sumasamba sa Diyos-Diyosan, ay tinatanaw ng Diyos. Nangapuspos sila ng kaliguan, ng kasamaan, ng kasakiman, ng kahalayan, puspos ng kapanaghilian, ng pagpatay sa kapwa-tao, ng pagtatalo, ng pagdaraya, ng mga kasamaan, mga mapag-upasala. Kung kakaunti ka ba, magagawa mo yan? Na tayo dito sa Bulacan, halos mas marami pa sa atin yung federation ng PTA sa buong Bulacan. Tapos tayo kukunti na lang, magaganon pa tayo. Tayo pa ba yung magpapatayan, maghahalayan, magdarayaan, mag-uupasala sa isa't isa? Hindi. Ang tinutukoy dito, yung buong kapaligiran natin, na yumabang na matagal na panahon na akalay sila ang tama. Akalay sila ang tagapagtuloy ng iglesyang nakamatayan ni Kristo ng 3 araw at muling nabuhay. Yan ang kine-claim ng malawak na religion ngayon. Kami nagtuloy. Hindi totoo yun. Sa Israel, only 13% ang Roman Catholic. Mas marami pa rin doon ang Judaismo o yung lahing iniwan ni Moises. Sila lang ang nagke-claim na sila ang tagapagtuloy. Maraming mga pare ngayon, yan ang sinasabi nila, hindi naman nila naiintindihan yung pinagsasabi nila. May kaklase pa akong pare. Nagkaroon lang sila ng superiority complex. What do you mean by that? Yung parang siga-siga ka sa Pilipinas kasi mas marami kayo.
without knowing the history, the real story kung paano nagsimula yan. Only if you would know. Kung sa eskwelahan lang ay may teacher na nagtuturo kung paano namatay si Jesus, mauunawaan ng buong Pilipinas. Pero walang teacher na magtuturo kung sa tunay na istorya kung ba't namatay si Jesus, kung sino nagpapatay kay Jesus. Sabagat 90% of the teachers in the Philippines are members of the Roman Catholic. Hindi tayo galit sa kanila. Galit tayo sa nagturo sa kanila ng mali. At ang mga kababayan natin ngayon ay mahal natin yan. Wala tayong kalaban. Nasasaktan lang tayo pagka nagsasalita sila nang hindi nila naiintindihan. Ang tawag sa maliliit na samahan ay kulto. Hindi nila alam ang isang relihiyon na ipinangalan sa isang organisasyon o lahi o sa tao, iyon ang kulto. Kaya i-research nyo, pag ang pangalan ng relihiyon nyo ay, halimbawa, John the Baptist, ang pangalan ng religion may Baptist Church, o di pangalan ng tao, kulto yun. Kulto yun. Dapat ang religion mo ang nakapangalan sa Diyos. Kaya ganon ang dapat na isagawa ng isang taong nananampalataya. Sa mga huling kabanata, basahin muna natin, 30. Mga mapanirang puri, mga napupuot sa Diyos, mga manlalait, mga palalo, mga mapagmapuri. Sino ba yun? Yung mga mayayabang, mataas ang antas ng yabang. Tayo ba sa kakapurit nating bilang, makapagyayabang pa ba tayo? Hindi tayo yan. Ang tinutukoy dito na pinipintasan ng Diyos, mga mayayabang, napupuot sa Diyos, manlalait, tinatawag tayong kulto, magagaling, mga palalo, mapagmapuri, mga ngatahanang kasamaan, masuwayin sa mga magulang, mga haling, mga hindi tapat sa tipanan, kaya bawal yung na-relate sa pagsamba. Let us be punctual always, sabi dito, mga hindi tapat sa tipanan. Pag ang samba natin, 9:30 tayo mag-i-start, dapat andito na tayo, baka masama tayo sa kinagagalitan. Mga walang katutubong paggiliw, mga walang habag. Saan habag? Habag sa sarili, mahabag tayo sa kaluluwa natin. Pag nakamatayan mo, agad na hindi mo akalain bigla kang nabangga ng bus. Nakamatayan mo. Kulang na kulang ka pa sa attendance sa pagsamba. Saan ka pupulutin kaya nun? Dapat una tayong mahabag. Bago sa ibang tao, mahabag ka muna sa iyong sariling kaluluwa. Kaya very much important, magkaroon ka ng habag sa sarili mo. Wala namang masamang mahabag din kahit saan. Next, ang mga huling talata, ano ang pagbabagong dapat ingatan, pagsumikapan at isabuhay ng bawat kapatid sa iglesia ng Diyos. Narito ang ilang mga tagubilin, Filipos 4:8. Katapos-tapusan, mga kapatid, ang anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, everything. Kasi ang panahon niya na-upgrade eh. Di ba nung araw, abacus ang gamit sa mga hardware? Biglang nauso yung calculator. Sabi nung iba, nakasulat po ba yung online samba sa Biblia? May nakasulat po ba sa Biblia pwedeng mag-online? Wala nga doon, di pa uso computer nun, paano mo mababasa yun? Hindi lahat ng bagay ay nababasa sa Biblia. Alam niyo po, I challenge you, yung salitang ampalaya, wala sa Biblia. Wala. Kasi kaya ko ginagamit ito, kaya ko pinapaliwanag. May mga tao na nagsasabi, kailangan lahat ng ginagawa nakasulat sa Biblia. Tulad na lang itong online pagsamba. Wala sa Biblia. Hindi lahat ay nakasulat. Yung salitang ampalaya, hindi nakasulat sa Biblia. Pero dahil ba, hindi nakasulat yung ampalaya, ibig sabihin ba, hindi na totoo yung ampalaya? Hindi siya nakasulat, pero totoo siya. Wala namang kasalanan yung ampalaya. May nakasulat sa Biblia, mapapait na gulay. Kasama na siya doon. Ngayon, paano natin mapapatunayan na yung pagbabagong isip? Nung araw kasi, hirap sumamba pag nasa malayo ka eh. Part ng pagbabago ng isip natin, yung upgrading, tinatawag na innovation, pagkakaroon ng pagbabago pero hindi addition, hindi bagong batas, hindi dagdag na batas. For example, ito pong online service, kaya ito legal,
Valid po ito kahit hindi nakasulat. Ang sabi po kasi sa Biblia, ang anumang bagay na makapagpapalabas ng katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang pa rin. Huwag ka lang sasamba ng nakahiga, huwag ka lang sasamba ng nakasando. Kailangan pag gagalang-galang, kahit nag-iisa ka sa kwarto, formal ka pa rin. At ang hinahanap mo pa rin ay katotohanan. Ang anumang bagay na matuwid, di ba matuwid naman yung online pagsamba? Ang layunin nun niya makasamba ka sa Diyos. Anumang bagay na malinis, malinis ang budhi mo, malinis ang inyong intensyon. Ang mga kapatid natin sa abroad, sasakay pa ba ng eroplano yan para umuwi sa Pilipinas para makasamba? Di ba hindi? So the only way is through this kind of activities na nandun ang katotohanan, nandun ang kagalang-galang, matuwid ang intensyon. Anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig. Di ba lahat ay nag-iibig na makasamba, maka-attend ng pagsamba? Anumang bagay na mabuting ulat. Natatala po ba kayo? Patala po kayo. Kailangan lahat ng ginagawa ay nakaulat. All of your, tawag dito, yung attendance, lahat-lahat, pati yung ating mga paghahandog, kailangan po yan, nakatala din. Baka mamaya, samba ka lang ng samba, umiiyak, nagpapasalamat, nananalangin, pero hindi naman tayo nakapaghahandog na. Kulang at kulang pa rin po yun, mga kapatid. Kailangan, mabuti ang pagkakaulat. Kung may anumang kagalingan, everything na magaling, everything na babagay sa panahon, pwede po. At kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Pag ba inisip mo at nagdesisyon ka, ano ba kasunod nun? Action. Kaya may mga paraan na hindi naman nagdadagdag ng batas, kundi nag-i-innovate po tayo doon, nag-upgrade tayo ng status. Nung araw, hindi naman tayo gumagamit ng mga ganyan, cellphone, pero napilitan na rin tayong gumamit. Nung araw, nung unang panahon, bago-bago kami nag-aaral na maging mangaral, kailangan mabilis ka magbuklat, kabisado mo yung pangalan ng aklat mula Genesis hanggang Apokalipsis. So ngayon, sa tulong ng cellphone, meron ng application, pinaganon mo na lang. Mas mabilis. Merong hahanapin mo lang, tatype mo lang, dugo. Lalabas na lahat ng talata tungkol sa dugo. Napakabilis ngayon Sasabihin ba? Nasa Biblia po ba na pwedeng gumamit ng cellphone sa Biblia? Wala. Pero sabi dito, anumang bagay na makatutulong sa'yo, kaibig-ibig, maayos, basta malinis, pwede mong gamitin. Narito pa ang isa na dapat na maging bahagi ng ang topic po natin, pagbabago ng isip, Colossus 2:8. Pakinggan natin. Kayo'y magsipag-ingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kanyang filosofya at walang kabuluhang pagdaraya. Ayon sa salit-saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanlibutan, at hindi ayon kay Kristo. Before we end up, at isang talata na lang tatapusin ko po. Dinededicate ko po ang talatang ito para sa ating lahat. Mga kapatid nating nasa abroad, lahat ng medyo nagkakaedad na, ang mga kabataan, baka sakaling dumarating ang panahon na parang tayo nananawa. Ano bang klase yung ating religion? Totoo kaya ito? Maligtas kaya ako dito? Ba't kami hindi umuunlad? Makakarinig kayo sa mga lansangan na nagsasalita, sa TV, sa YouTube, makakarinig kayo ng mga magagaling magturo. Sabi dito, mag-ingat kayo, baka ma-impluwensyahan kayo. Lahat ng naririnig ninyo, ikumpara nyo dito. Magtanong kayo sa mga ngaral. Sasabihin namin kung ano ang mali nila, and they are also very free to tell kung ano naman ang mali sa atin. Hanggat kaya nating patunayan na lahat ng mga sikat ngayon, as of now, presently, isa-isahin nyo, sabihin nyo sa amin na inyong mga mangaral, at iisa-isahin namin kung bakit sila mali. At may karapatan naman silang gumanti para sabihin na kung tayo ang pinakamali, umalis tayo dito. Pero hanggat wala tayong matinong patutunguhan, gusto ng Diyos manatili ka dito sa mumunting kawan na tinatawag na Iglesia ng Diyos na buhay. Go on. Listen to everyone na mas magaling magturo. Sabi dito, mag-iingat ka, baka
mabihag ka ng magagaling na filosofya. Di ba nung araw, kagaling ni Soriano? Sinamba ng buong bayan. Ang Iglesia ni Cristo, 1914 pa nagsimula. And 2022, 2 milyon lang inabot nila. Si Soriano nagsimula lang ng 1980 to 2022, 1.8 million. 1 milyon lang ang lamang. Mas magaling si Soriano. Sinamba ng mga Pilipino. Pero, nung namatay, ayawan na. Sapagkat kaya lang pala dumami, humahanga sila, magaling. Magaling ang filosofya. Tingnan nyo ang tao. Yung tinatawag na idolatria sa Bible, yung idolatry. Kaya ka lang may religion, ina-idol mo pala yung isang tao. Hindi pala ang Diyos, hindi pala si Kristo ang sinasampalatayanan mo. Tingnan nyo ngayon nung mamatay. At hindi na magaya nung kanyang pamangkin yung galing niya. Yung pag nagtanong ka sa kanya, sasabihin ka agad yung sagot na talata, kabisado niya. Di ba kung buhay yun, parang si Kristo yata ito namatay. Walang makagaya dun sa mga mangaral. Isa-isa na ngayong nagkakandabuwal na yung mga coordinating center, yung dati makakabasa kayo ng ang dating daan, MCGI. May mga umaalis na. Dahil, ang tao pala, ang hinahanap lang, mabuting filosofya, magaling magturo. Pag namatay na, ang JIL ngayon sa buong Pilipinas, ang main office niya sa Bukawi. Di ba kapayapaan, pag-ibig, paglaban sa katiwalian, ang misyon ng pagtuturo sa iglesia. O tapos ngayon sa ayaw mong makulong lang sumama ka doon sumama ka sa amin, wala ka ng kaso, hindi ka masasama kay Jinggoy. Sumama nga sa kanila. Ang sabi, kakampi namin ng Diyos sa ganitong desisyon. Sinama pa Diyos. Kaya yung ibang mga miyembro, nag-aalisan na rin. Kaya ito ay dedicated para sa ating pong lahat. Alam ko po, may mga chances, may mga time, lalo na yung mga kabataan, na mag-iisip, ba't kami ganito? Bakit tayo nandito? Kayo po ay pinapayagan naming mag-isip, sabi nga, magbago ng isip. Pag may nakita kayong mas pinakatama, huwag lang ayon sa inyong akala, patutunayan po natin. Kung sa tingin ninyo ay may mas tama kayong lilipatan, kayo po ay malayang lumipat. Ngunit huwag kayong makalilimot na magtanong sa inyong mga mangaral. Brother, may nakita po akong religion Gusto ko po sumama sa kanila. Ano po ba masasabi niyo doon? Huwag po kayong makalilimot na magtanong. Alam na alam po ng mga ministro ng Iglesia ng Diyos na Buhay kung ano ang lahat ng linya ng kwento, kasaysayan ng lahat ng relihiyon na inyo pong nalalaman mula pa noong unang panahon hanggang sa mga panahong ito. Marami ngayon ay puro ang mga basic na pattern ay tanggapin si Kristo bilang personal na tagapagligtas. Puro ganun lang iba, yung mga born again. Pero magkakaiba na rin sila, nagiwahiwalay na. Yung dating 5 magkakasamang pastor, nagiwahiwalay, nagkani-kanya. Ang itinuturo, tanggapin si Jesus bilang personal na tagapagligtas. Marami namang naniniwala. So ito namang ating laging pinag-uusapan na pinaka-mainstream. Na akala parang nagmamalaking mayayabang na kami. Bida kami, amin ng Pilipinas. Hawak namin ng beat. Dahil ito ang daladalang relihiyon ng mga Kastila. Alam niyo ba yung mga bayani? Sila Jose Rizal, sila Andres Bonifacio, and all of those tinatawag na heroes. Alam niyo ba ang kwentong punot dulo? Kaya naging bayani yan, kaya nagpakamatay, lumaban yan doon sa relihiyong itinuro dumating sa Pilipinas. Ang mga praile na nanggahasa ng api ng mga Pilipino, na pinagpupupukpok ang mga Pilipino, tinatawag na Indio, na sila ang gobyerno, sila na relihiyon, sila pa gobyerno. Alam niyo ba kung ba't ba't nabitay si Jose Rizal? Dahil sa paglaban sa relihiyon na iyon, na hanggang ngayon ay niyayakap pa rin ng mga Pilipino. Kung mabubuhay lamang si Jose Rizal at magsasalita,
sasabihin, habang buhay na ba kayong haling? Iyan na nga, dyan na nga nagkamatay. Diba? Ang pinakahuling general na sumuko sa kamay ng mga Espanyol, si General Miguel Malvar. Yun ang pinakahuli na isinuko na talaga. So, naging panalo pa rin ang mga Kastila. Itinuloy-tuloy nila yung religion, inari nila buong Pilipinas, tiniruan nila ang Pilipino. Sad to say, pati Pilipino, naging pare na rin. And up to now, tinuturo nila ang kapayapaan, pag-ibig sa Diyos, pagmamahal kay Kristo, without knowing na sila din ang pumatay, ang nagpapako kay Kristo. At tinuruan ng mga Pilipino na sumamba sa mga kahoy at sa mga bato. Baguhin natin ang ating mga pag-iisip. Colosas 2:8, huling talata. Yun nga, nabasa ko na po. Marami pong salamat, mga kapatid, sa inyong pakikinig. Lahat ng mga kapatid, tayo po ay inaanyayahang magsitindig at makiisa sa ating pangwakas na panalangin. Panginoon naming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, salamat po sa mabunga, maluwalhati, sa makabuluhang pagsasama-sama na amin pong ginampanan bilang iyong mga alipin sa loob ng iyong dakilang iglesia. Salamat po sa dakilang unawa na iyo pong ipinarating sa aming mga pagbabalik tanaw, sa aming mga pagkakilala sa mga mahalagang doktrina na ipinatutupad mo sa iyo pong bayan. Salamat sa iyong mga mangangaral na hindi nakalilimot na gampanan ang kanilang mga masiselang tungkulin upang mapanatili ang pangangalaga ng kaalaman at pagbibigay ng katarungan sa isipan ng lahat ng bagay na nagaganap sa aming pong kapaligiran para sa isipan ng lahat ng mga kapatiran. Salamat sa iyong mga kasulatan sa bawat talata ng iyong banal na kasulatan na siyang gumagabay po sa amin upang ganap naming unti-unting maintindihan ang tunay na kalagayan ng lipunan at ang tunay na katayuan ng daigdig na aming kinaroroonan. Naway lagi mo kaming tulungan na manatili sa damdamin ng mga kapatiran ang pagkakaisa, ang malugod na pagtanggap sa pananampalatayang pinagtawagan mo sa amin, kung saan kami ay dinala mo, bagaman sa aming abang kalagayan sa isang samahan na nabibilang lamang sa aming mga daliri. Subalit, hindi po nang lulupaypay, hindi po nagdadalawang isip ang bawat isa sa amin sapagat aming naunawaan. Ito ang katalagahan. Sa ganitong pagkakataon mo kami tinawag. Ang tungkulin lamang po namin ay ang manampalataya at manindigan sa ganitong kalagayan na kung saan, hanggang saan mga taon man kami abutin ang aming paghiram ng aming mga buhay, kami po ay nahanda, magkaisa, maglingkod sa iyo ng walang pagmamaliw, maglingkod ng may katapatan sa iyong banal na pangalan. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ingatan mo po kaming lahat sa muli naming gaganaping paghihiwa-hiwalay upang amin pong harapin at tanggapin ang mga panibagong bukas ng aming mga buhay. Kapiling ang iyong mga bendisyon at pamamatnubay, ang pagliligtas mo sa amin mula sa iba't ibang uri ng mga kapahamakan, ang pangangalaga mo sa aming mga kalusugan na bagaman dinadalaw ng mga karamdaman, ay iring pinapalis ito sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan upang mangagturo sa amin ng marami pang mahalagang mga bagay. Pagpalain mo ang mga kabataan, ang mga magulang, ang mga mangangaral, ang lahat po ng mga kapatiran sa lahat ng dako, sa muli naming pagtanggap ng mga panibagong araw at yung mga pagpapala naway sama-sama din namin itong malakaran hanggang sa muli kaming makapanagpos ng isa na namang linggong araw at kaming lahat ay sumapit sa panibagong pagdating ng araw ng linggo na buhay. Kaming lahat nagtataglay, tinataglay ang isang marubdob na pananampalataya, ang masiglang kaluluwa, ang masiglang buhay,
ang may pagbabagong isip mula sa kamalian hanggang sa pananatili ng mga kaayusan at pagtindig sa kung ano ang tamang pananampalataya. Magsasama-sama kaming mga magkakapatid na lalakad ng may pagmamahal at may mahusay na pananampalataya habang kami pinauutang mo ng aming mga buhay at ng aming mga kalakasan. Pagpalain mo, Panginoon, ang kapatid na nagpapasalamat na sa pagkakataong ito'y tumatanaw ng utang na loob sa matagumpay na paglapat ng kalunasan sa karamdamang kanyang tinataglay. Pagpalain mo po si kapatid na Mary Grace na patuloy pantanggapin ang kagalingan, ang patuloy na pagiging maayos ng kalagayan ng kanyang tinataglay na katawang lupa na ibinigay mo sa kanya, at maging ang pananampalatayang kanyang naunawaan, tinanggap at natutuhan ay lagi niyang maingatan, mahalin at lakaran hanggang sa sumapit din ang takdang kapanahunan na kaming lahat ay tawagin mo sa iyong harapan upang tumanggap ng pangako mong buhay na walang hanggan. Ang lahat ng ito, Panginoon, muli amin pong pinasasalamatan sa iyong banal na pangalan. Patuloy naming hinihiling sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Mangyari sa iyong dakong kinaroroonan, kapatid na Mary Grace Santiago, ay ikaw ay tumanggap ng basbas ng pagpapala ng Panginoon at maging sa atin pong lahat. Mga kapatid, nakasama natin sa araw ng pagsamba, tanggapin natin ang pagpapala ng Panginoon. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Umawi tayo ng awit ng paghahandog. Narito kami na iyong ahalipin at napipisa sa iyong piling. Dalangin, awit ay inihahain. Sana ay marapati. Banal na handog ang tanging alay ng iyong lingkod. Ahay bendicionan na kaya ng kaloob. Ang handog na ukol sa Espiritu ay tungkulin ng lingkod ni Kristo upang ipahayag ang Ebanghelyo.
ng kanyang ministeryo. Mga kapatid, muli po tayong tumindig. Panginoon naming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, naririto po, amang banal, ang isa sa mahalagang bunga ng aming tapat na mga pananampalataya. Narito, Panginoon, at bagaman aming nalalaman na hindi man ikaw ang siyang tuwirang gagamit ng salaping handog na ito ay amin pa rin inihahandog at pinapangarap ng iyong mga anak na ito nawa ay magsilbing isang samyo na kalugod-lugod na ngayon ay makasasapit sa iyong dakong sinapupunan upang ito naman ay maghatid ng karagdagang kapurihan at kaluguran sa banal mo pong pangalan. Iyo po sanang basbasan, pahintulutan mo na ang salaping ito na iniingatan ng iglesia ay maging mabuting kasangkapan ng iyong pangasiwaan upang makapagtaguyod ng lahat ng pag-unlad ng mga proyekto at programa ng iglesia gaya ng mga pagawain, mga pagtusto sa pangailangan ng mga kapatid, bunga ng iba't ibang mga kadahilanan, at ang ilang bahagi pa rin ng salaping ito ay patuloy na magamit nawa ng mga mangangaral sa mga panahon ng kanilang gawain, mga paghahatid ng iyong mga aral at salita sa lahat ng mga lokal na kinaroroonan ng mga alipin mong mga tagapakinig sa tuwing dumarating ang mga araw ng mga pananambahan. Ang ilang bahagi pa rin ng banal na salaping itong patuloy na tinitipon ng iglesia ay magamit pa rin ng pangasiwaan sa mga gawaing ikatatawag pansin pa ng ilan pa naming mga kakilala at mga kaibigan, mga katulad naming dumating ang panahong natutuhan ng iyong banal na aral at makasama namin sila sa loob ng iyong bayan upang magtiwala, manindigan at manampalataya sa iyong dakilang mga aral. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang halaga ng salaping handog na ito, ganap po namin ngayong inihahandog, ipinagkakatiwala sa iyong banal na iglesia sa pamamagitan ng kaalaman ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Awitin natin ang doksolohiya. Ang ipagdiwang anak ay parangalan Espiritu niyang banal patno ay sa kain Amen. At ngayon, sa bisa ng karapatang minsang ipinagkatiwala ng Diyos sa kanyang kinakasangkapang mangangaral, naway tanggapin natin ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Amang sama sa mga langit at nawa ang kanyang biyaya at pagliligtas sa pakikilakip ng kanyang banal na Espiritu ang siyang patuloy pa ring maghari sa ating mga buhay mula ngayon at magpakailan paman. Maraming salamat mga kapatid, hanggang sa muli. Haji, bigyan mo ito kay Malole.
Putol mo na? Narinig pa yung ano?